Ang kwentong ito ay hangong sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mang Dalino, taong 1970, Zamboanga. Donato! Nasaan ka bang gurang ka? Lumapit ka nga rito nang mapalo kita. Sobra-sobra ka na. Pati kalabaw dinadamay mo sa kalokohan mo. Nasaan yung ngipin nun? Nagkaroon pa tayo ng alagang bungal. Oy Donato ba? Matandang to. Nagbibigi-bigihan kasi may kasalanan. Hay! Binaybay ni Mang Dalino ang daan patungo sa pasungan. Naabutan nito doon ng kapatid. Ngumiti habang nakatingin sa hawak ng ngipin. Inabot niya ang walis tingting sabay hampas sa ulo nito. Magkakagoiter ako kakatawag sa'yo eh. Wala ka talagang ginawa kung hindi pa sakitin ang ulo ko. Marami akong pinoproblema. Huwag mo nang dagdagan, pakiusap lang. Ano bang problema mo? Bakit ka lang hahampas? Kapag ako nabaliw dahil sa kagagawan mo, lagot ka sa akin. Ano bang hinihimutok mo ngayon? Walang araw na hindi tayo nagbabangayan, magtigil ka nga. Ikaw ang magtigil, Donato. Puro kakalokohan eh. Tignan mo nga yung kalabaw natin doon. Bungal! Kasi binunutan mo ng ngipin. Hayop na matandang to. Pati alaga natin ginawa mong laruan. Anong pinaglalaruan? Wala akong ginawang masama sa kalabaw natin. Kung makapagbintang ka, parang ang sama ko naman. Kusang natanggal ang ngipin ng alaga natin. Alam mo ba kung ano magandang balita? Magandang balita mo yung mukha mo. Huwag mo akong dinadamay sa kalokohan mo ha. At saka, walang ngipin na kusang natatanggal kung walang bumunot. Ikaw na gurang ka. Hindi ko na alam ang gagawin sa'yo. Perwisyo kang kalbo ka. Kung makapagsabi ng kalbo, akala mo hindi pwedeng liparan ng eroplano yung ulo mo, panot. Ilan na nga lang yung buhok mo eh. Huwag ka masyadong magpadala sa damdamin mo. Kapag ikaw inatake, walang makakatulong dahil hindi kita kayang buhatin. Patanda na ako. Paboy! Ay sos, iniiba mo ang usapan. Naghanap ng palusot. Huli na nga sa akto, susubukan pang makatakas. Hawak mo ang ngipin ng kalabaw natin, kaya huwag ka na magsinungaling. Umamin ka nga. Ano ba talaga ang pumasok sa isip mo? Paano kung manghina yun? Paano kung mawala ng lakas dahil sa ginawa mo? Paano na ang taniman? Sino mag-aararo? Ikaw? Eh pwede naman, mukha kang kalabaw. At tigas ng mukha nito. Sinabing kusang nahulog, hindi natanggal. Walang bumunot, nahulog. Huwag kang mag-alala, malakas ang kalabaw. Hindi yan basta-basta mapapagod. Bata pa yan. Ito namang ngipin niya. Gagamitin natin para labanan ng banta sa paligid. Mariosep, masisiraan ako kung makikinig ako sa iyo eh. Diyan ka na nga. Huwag kang uuwi hanggat hindi mo natatabas yung mga talahib sa taniman. Dalin mo ang kalabaw roon para mapakain. Ay nako, gurang na to. Napailing na lang si Mang Danilo sa naging usapan nilang magkapatid. Lumakad siya at tinanaw ito sa malayuan. Marunong namang sumunod sa utos pero umandar ang pagiging pasaway. Ilang sandali pa. Natanaw sa unahan ang grupo ng mga tulisang rebelde. Dali-dali niyang tinawag si Mang Donato para balaan. Wala kasing patawad ang mga ito at ugali ang pagpatay ng tao. Kaya lang huli na dahil nagharap ang mga ito. Ay tanda, ang taba ng kalabaw mo ha. Halatang maayos ang pagkakaalaga. Baka pwede naming itumba. Pampawi lang ng gutom. Wika ni Kasawa. Sumenya sa mga kasama na lapitan ang kalabaw. Pero bago ito mangyari, kinakailangan munang dumaan kay Mang Donato. Kalma lang mga bata. Kumakasta, para kayong mga hari ah. Baka nakakalimutan nyo. Kalaban kayo ng bayan at wala kayong karapatan na magpagala-gala. Tumigil kayo, pag-uuntugin ko yung mga mukha nyo.
Babala ni Mang Donato. Maigpit itong nakahawak sa itak at sa tali ng kalabaw. Talaga ba, tanda? Parang hindi naman ako natatakot sa banta niyo. Anong magagawa ng itak mo sa baril namin? Hindi ka pa nakakahakbang, mamamatay ka na. Kunin niyo yung kalabaw para may pulutan tayo mamaya. Kumilos si Mang Donato. Binitawan ang tali ng kalabaw. Kagad sumugod sa mga rebelde. Siya naman ay walang sinayang na sandali. Tinaga ang mga ito. Napuruhan pero biglang tumigil nang sunod-sunod na putok ang pinakawalan ni Kasawa. Tinamaan sa dibdib pero walang sugat na natamo. Ganun na lamang ang pagkagulat sa mukha ng rebelde. Upang makasiguro, muling pinaputokan pero ganun pa rin ang nangyari. Tao ka ba? Anong klaseng matanda ka? Bakit hindi ka tinatabla ng bala? Hindi sumagot si Mang Donato. Sa halip pinakitaan ng galaw. Sa pilitang binunutan ng ngipin si Kasawa. Kumaripas ng takbo ang kasama nitong sugatan. Siya naman ay walang tigil sa pagsigaw dahil sa ginawa ng matanda. Paikaikang naglakad dahil pinuruhan din sa binti. Wala pala kayo eh. Puro angas lang ang alam. Sa susunod na babalik kayo, hindi lang ngipin ang bubunutin ko. Hoy gurang na kalbo! Baliw ka talaga kahit kailan. Paano mo nagawang kalabanin ng mga rebeldeng yan? At saka hindi ba binaril ka? Bakit boy ka pa? Sa puntong ito, hindi napigilan ni Mang Dalino na lapitan ang kapatid. Takot ang naramdaman niya nang makaharap nito ang mga rebelde. Pero si Mang Donato ay parang walang nangyari. Bakit? Hinihiling mo ba na mamatay ako? Ang sama mo talagang kapatid ka. Ay sandali diyan ka nga muna. Mawawala yung kalabaw eh. Nasundan na lamang ng tingin ni Mang Danilo ang kapatid. Hindi siya makapaniwala sa nasaksiyan. Nagsama sila sa iisang bubong mula pagkabata. At ngayong matanda na, pero parang hindi pa kilala ng lubusan ang kasama. Anong may kakaya yung nilunok ng matandang yon para hindi tabla ng bala? Nakakakilabot naman. Kinagabihan, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng armas. Nagsara ng mga bintana at pintuan si Mang Danilo. Nahinto nang makitang kampante ang kapatid. Hindi man lang natakot sa mga kaganapan. Sa inis, wala sa sariling binato ng tsinelas. Kagad itong lumingon sa kanya. Ano ba? Lahat na lagi. Hindi ka naman inaano. Nagkakagulo na ang lahat, kalmado ka pa rin. Isara mo ng maigi yung bintana malapit sa'yo. Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng tapang para hindi matakot sa pangyayari. Malapit tayo sa kuta ng mga rebelde. Tapos ikaw niya. Ay nako, po pa. Nerbiyoso ka kasing tao ka. Kaya kaunting gulo lang natatakot ka agad. Ito, huwag mong hiwalay sa katawan mo para maging protektado ka. Kunot noong tumitig si Mang Danilo sa inabot na pangil. Ginawa itong palawit sa kwintas. Nakasinghot ka ba ng masamang hangin? Paanong magiging proteksyon ng isang pangil? Tinutokso mo lang yata ako eh. Hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa mo sa kalabaw natin. Pangalawa na to, yung unang kalabaw natin, binunutan mo rin ng ngipin yun, di ba? Ay sabing kusang nahulog. Hindi binunot. Ang tigas ng pangamong matanda ka. Bahala ka nga sa buhay mo. Sandali, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Paanong hindi ka nagtamo ng sugat? Binaril ka ng mga rebelde. Matyagang nag-antay si Mang Danilo. Gustong malinawan. Hindi siya kumbinsido na walang maika na ginamit ang kapatid upang malabanan ang pinsala ng bala. Sasabihin ko, pero kailangan mo munang tanggapin ang pangil na ito. Huwag nang maraming tanong. Isuot mo na yan.
Napilitan si Mang Danilo na tanggapin ang inalok nitong kwintas. Pagkatapos ay tahimik na nakinig sa paliwanag. Isinalaysay ni Mang Donato ang dahilan kung bakit hindi napipinsala ang kanyang katawan sa mga bala, patalim at iba pa. Nagsimula ito noong makuha ang kusang natanggal na pangil ng kalabaw. Ito ang una nilang alaga. Hindi inasahan na magkakaroon ng bisa. Nang araw na yun, lihim niyang inaral ang iilang bagay na may kinalaman dito. Natutunan ang mga dasal at pamamaraan para paganahin ang mutya. Ilang beses nang napatunayan ang kakayahan. Makailang ulit ding nasangkot sa kaguluhan laban sa mga rebelde. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa pangil dahil ito ang tanging nagpoprotekta sa akin laban sa mga salbahing rebelde. Kung wala ito, malamang matagal na akong pinaglamayan. Napakamot sa ulo si Mang Danilo. Hindi alam kung paniniwalaan ang sinabi ng kapatid. Maniniwala pa ako kung sasabihin mong malakas ang kapit mo sa swerte. Pangil, ngipin, magpoprotekta sa buhay ng tao. Nahihibang ka na ba? Tiyak ka na nga. Ang dami ko nang iniisip, dumagdag ka pa. Ang haba pa ng salaysay mo, hindi naman ka panipaniwala. Ay bahala ka sa buhay mo, Panot. Hindi naman kita pinipilit. Hindi magawang matulog ni Mang Danilo dahil naisip ang sinabi ng kapatid. Sa kabilang banda nagtatalo ang paniniwala. May parteng kumbinsido, pero meron ding ayaw magpadala dahil kilala ang ugaling meron ito. Mabilis makaisip ng imbentong kwento. Pero kung pagbabatayan ko yung nangyaring pamamaril sa kanya, parang pwede. Ay nako, nababaliw na ako kakaisip. Tama na nga muna. Bukas ko na lang tatanungin yung gurang na yon. Pagsapit ng madaling araw, napansin niyang umalis ng bahay si Mang Donato. Kagad nagtaka dahil wala namang dapat asikasuhin ng araw na yon. Kaya naman walang pagdadalawang isip na sinundan. Mula sa pagbaybay ng daan, lumihis si Mang Donato, sumuot sa gubat, umakyat ng bundok. Tahimik itong sinundan hanggang sa narating ang tuktok kung saan may rebeldeng nag-aantay. Maingat siyang kumilos upang makalapit at mapakinggan ang usapan. Sinabi ko na sa inyo wala akong balak na sumapi sa grupong ito. Marangal akong tao, hindi kagaya nyo halangang kaluluwa nyo Wika ni Mang Donato sa kausap na rebelde. Kung makapagsalita ka, akala mo hindi pumatay ng tao. Kung tutusin pareho tayong kriminal. Parehong may pinatay, kaya huwag ka magmalinis. Balita ko pinuruan mo yung grupo ni Kasawa. Mainam dahil sa gabal sa mga plano mga langgam na yun Palaging umiiksena sa mga bala ko. Hindi ko itatanggi na may pinatay akong tao, pero wag mo akong itulad sa kagaya mong demonyo. Balik ta rin man ang mundo, magkaiba tayo. Pumapatay ka ng walang dahilan, samantalang ako meron. Sige na kung saan ka masaya. Pinatawag kita ngayon para sabihing sasama ka sa paglusob doon sa kabilang kampo. May maliit na grupo. Sinusubukan ng pasensya ko. Gusto ko silang turuan ng leksyon. At bakit naman ako sasali? Anong kinalaman ko sa kaguluhan niyo? Hoy tanda, alam mong ayaw ko sa maraming kuda. O sige ganito, kung hindi ka sasama, bibisita ako sa inyo para kausapin ang kapatid mong si... Ano ang pangalan ng matandang kasama mo sa bahay? Napabunot ng patalim si Mang Donato, sabay tutok kay Alakdan. Wag na wag mong idadamay si Danilo. Subukan mong lumapit sa kanya. Hindi ako magdadalawang isip na pumatay. Magkasubukan tayo nang malaman mo kung paano ako magalit. Tumawa ang rebelde sa inasal ni Mang Donato. Alam niya,
Ayaw na ayaw isali sa ganitong usapan ang kapatid. Mahal mo talaga matandang yun, ano? Kung ayaw mo siyang madamay, sasama ka bukas. Kapag hindi ka dumating, burol ng kapatid mo nga sikasuhin. Natapos ang usapan nang umalis ito. Si Mang Donato, nagmamadaling bumaba ng kabundukan, nagtungo sa bukirin at sinimulan ang mga gawain. Samantalang hindi makapaniwala si Mang Dalino sa nakitang pag-uusap. Lingid sa kalaman, nakipag-ugnayan sa rebelde ang kapatid. Buong akalay sa taniman lamang umiikot ang atensyon. Sumasaglit pala sa pagtulong sa mga taong iyon. Bukod pa dito, isa sa gumugulo sa isipan ang narinig na pumapatay ng tao si Mang Donato. Mukhang marami akong hindi alam sa matandang to ah. Magkapatid kami. Nakatira sa isang bubong. Pero may mga galaw siyang hindi ko nalalaman. Paano kong haharapin ang katotohanan kung talagang ang pumapatay ang gunang na ito? Pero paano niya nagagawa? Alam ko si Raulo lang yan eh. Hindi kumikitil ng buhay. Ay, ang gulo! Nang mga sumunod na sandali, ibinuhos ni Mang Dalino ang oras sa pagbabantay sa kilos ng kapatid. Palihim na sinundan saan man magpunta. Sa bukirin, sa kapitbahay, maging sa likod lang ng tahanan. Nasagot ang mga katanungan ng isang gabi. May napagawing nilalang. Abala sa pagliligpit ng mga binilad na mais si Mang Danilo nang may lumitaw na bata. Madungis, nanghihina, nagmamakaawang tulungan. Dahil likas na mawain lalo na sa kabataan, walang pagdadalawang isip na pinutuloy. Inasikaso ito, hinayaang matulog sa papag. Bumalik din sa naudlot na gawain ang matanda. Makalipas ang ilang sandali, narinig ang biglaang pagsigaw ng bata. Tarantang lumapit si Mang Danilo. Naabutan itong namimilipit sa sakit ng tiyan. Sumaklolo siya. Binigyan ng paunang lunas. Umayos naman ang kalagayan. Isda lang naman ang kinain pero bakit ganyan? Nga pala, nasaan ba mga magulang mo? Iniwan ka ba o ikaw ang umalis? Tanong ni Mang Dalino. Hindi siya nakatingin sa bata dahil abala sa pagliligpit ng mga halamang gamot. Nang lingunin niya, iba na ang muka. Bumungad ang nanlilisik na mga mata. Mahaba ang mga kuko. Buwaghagang buhok at matulis ang ngipin. Nasaan yung aswang na kaagad umatake? Sinugod ng kalmot si Mang Danilo. Hindi magawang lumaban dahil mabilis at malakas ang nilalang. Napasiksik na lamang siya sa sulok habang iniinda ang pag-atake nito. Sa kabutiang palad, dumating si Mang Donato na kaagad namang sumaklolo. Tinaga ng tinaga. Nanlaban pa ang aswang ngunit nasawirin. Ikaw kahit kailan ka matanda ka. Sabi ko naman sa'yo, huwag ihiwalay ang pangil ang kalabaw. Yan ang inabot mo. Teka, paano ba nakapasok to? Lumapit tong bata. Hindi ko naman alam na ganyan yan eh. Ay sandali, saan ka ba nagsuot ngayong ka lang dumating? Mamamatay ako nang wala sa oras eh. Napakatigas kasi ng ulo mo. Nasaan ang pangil na binigay ko? Sugatan na nga ako. Pangil-pangil na hanap mo. Gamutin mo muna ako. Dito napagtanto ni Mang Danilo ang sinasabing pumapatay ng tao ang kapatid. Kung lilinawin, hindi ordinaryong tao ang pinapaslang kung hindi ang mga may lahing aswang. Matapos ang gamutan hindi mapalagay si Mang Donato, ipinilit sa kapatid na suotin ang pangil ng kalabaw. Ayaw nito, pero dahil nangungumbinse ay nadala din. Aaray-aray ka pa. Ikaw ang nagpahamak sa sarili mo. Nagpapasok ka ng halimaw tapos ngayon na inatake, dadaig. Ay nako, wag mo nang hubarin ang pangil na yan kung ayaw mong mamatay.
Hindi nagreklamo si Mang Dalino dahil makaraan ang ilang sandali. Unti-unting umepekto ang bisa ng pangil. Ang sugat na sobrang hapdi at kirot. Humupa. Wala na siyang maramdamang pananakit. Talaga bang may kapangyarihan ang pangil na ito? Nawala ang sakit na sugat ko. Wika ni Mang Danilo. Pinisil-pisil pa ang sugat para makasigurado. Napasigaw ng pasimpleng tinaga ng kapatid sa kamay. Lalong nadagdaga ng pagkamangha dahil tumalbog lang ang patalim. O ano ka ngayon? Nilait mo pa ang pangil. Kaya ka nitong protektahan laban sa kamatayan. At isa pa, walang aswang na makakalapit sa'yo. Dahil sa oras na mapansin nilang may tinatangan ka, sila na mismo ang lalayo. Huwag mong ubarin yan. Natuwa si Mang Donato nang tuluyang tinanggap ng kapatid ang pangil. Pagkatapos ito ay naganda siya para sa napag-usapan nila ng rebelde. Sinundan ni Mang Danilo ang kapatid na maagang lumabas ng bahay. May ideya siyang pupuntahan nito ang grupo ni Alakdan. Hindi nagkamali dahil sa paanan pa lang ng bundok nakatagpo na ang mga ito. Gusto niyang lapitan para kaladkarin pero sa dami ng mga rebelde ay hindi magawa. Natatakot siya manghimasok lalo pat delikadong tao. Palihim na lamang na sinundan. Pinuntahan ng grupo ang kabilang bundok kung saan nagkukuta ang samahan na lulusubin. Kakarating pa lang, kagad nagputukan ang mga armas. Isa-isang nalagas ang miyembro ng bawat isang panig hanggang sa iilan na lang ang natira. Nag-alala si Mang Danilo para sa kapatid dahil ito ang punterya ng mga kalaban. Ilang beses itong natumba matapos matamaan. Alam niyang protektado ng tangan pero hindi mapigilan ang pangamba. Nang hindi makatiis, nanguha ng armas sa rebeldeng nakabulagta. Tumulong sa pamamaril. Sira ulong gurang. Ano ginagawa mo rito? Namamaril ka pa. Itapon mo yan. Bakit ka pa kasi sumali sa mga rebeldeng yan? Ginagawa ka lang nilang pain. Ikaw ang pinapasugod porket hindi ka tinatablan. Ikaw ang lalaban. Sila ulo ka rin eh. Umuwi na tayo. Ikaw ang umuwi. Sumunod ka pa dito. Lakad na habang wala pang nakakapansin. Hindi ako aalis kung hindi ka kasama. Itapon mo yung baril. Halika na. Ang tigas ng pangamunggurang ka. Umuwi ka na bago pa magdatingan ng mga aswang na nakaalyansa ng rebelde. Kapag nagkataon madadamay ka. Napalunok si Mang Danilo sa narinig. Hindi maiwasang matakot. Naranasan ng maging biktima ng aswang. Kung ganon, dapat talaga tayong umalis dito. Hayaan mong magpatayan ng mga rebeldeng yan. Total, mga salot naman sila sa lipunan. Huwag ka nang magmatigas pakiusap, Danilo. Umuwi ka na. Susunod ako. Matapos magsalita, bumalik na sa laban si Mang Donato. Tanda, nariyan na ang mga aswang. Siguraduhin mong mapapatay ang lahat ng yan. Idamay mo na ang kabilang grupo. Lahat sila. Utos si Alakdan. Iniwan siya nito pagkatapos. Napabuntong hininga na lamang si Mang Donato. Pailing-iling na hinarap ang natitirang rebelde at aswang. Madali lang para sa kanya ang laban dahil biyasa sa ganitong sitwasyon. Inuna ang mga rebelde upang wala ng sagabal. Ganyan tayo eh. Dahil alam na meron akong tangan iiwan na lang. Makakatikim ka sa akin mamaya, Alakdan. Sumusobra ka na eh. Sino sa inyo mauuna? Isa-isa lang ah. Masyado pa namang mahaba ang oras bago mag-umaga. Hindi pa tayo aabutin ng pagsikat. O ikaw pangit, ikaw mauna. Wika ni Mang Donato sa aswang na nakalambitin sa puno. Umatake ito pero madaling naibagsak dahil pinuruan kaagad ang puso pagkatapos ay ginilitan ng leeg. Umatras ang iba nang makita ang nangyari
lalo na nang maramdaman ang bisa ng tinatangan na mutya. Pero may iilang nangungursonada. Hindi naman inatrasan ng matanda. Binigyan ng magandang laban. Sa huli ay lahat ng ito ay nakabulagta na lamang kasama ang ibang miyembro ng rebelde. Nagmamadaling umalis sa lugar si Mang Donato. Sinalubong naman siya ng kapatid. Binato ng mga salita. Sa wakas naisipan umuwi ng Guraga. Ano? Naubos ba mga kalaban? Nag-aangas ka na naman. Inako ang pakikipaglaban. Gusto mo yatang matanghal bilang bayani. Pwede ba tumahimik ka muna kahit ngayon lang? May niisip ang tao eh. At saka nung pumasok sa kokote mo, talagang sumunod ka pa. Hindi kita binigyan ng pangil para makieksena sa mga lakad ko. Proteksyon mo yon. Dito ka lang dapat sa bahay. Teka, wag mo sabihin may susunod pang laban. Daig mo pa ang sundalo sa dami ng gera mo ah. Pupuntahan ko na si Alakdan. Hindi na ako magpapagamit sa hayop na yon. Ito na ang huli, kaya kakausapin ko siya. Mabuti naman, magandang naisip mo. Kahit papano pala gumagana yung utak mo. Sa puntong ito nakaharap si Alakdan. May namumuong tensyon dahil ayaw siyang pakawalan. Mariin ang banta na pupuntiryahin si Mang Danilo sa oras na titiwalag sa grupo. Hindi naman siya opisyal na kasapi, pero dahil sa kakayahan, madalas pinapasama sa operasyon. Tandaan mong mahirap akong kalabanin. Sa oras na galawin mo ang kapatid ko, kamatayan ang igagante ko. Kung sa bagay, ang katulad mo ay walang kinakatakutan. Kinakalaban mo nga ang bayan eh. Yun na ang huli. Wala ka nang maaasahan sa akin. Wika ni Mang Donato. Muling nagbanta si Alakdan, pero hindi na pinansin. Lumipas sa mga araw, wala namang nangyari. Tahimik ang buhay at puro gawaing bukid ang inatupag. Gayunpaman, bantay sarado ang kapatid dahil sa banta ni Alakdan. Sa kabutiang palad, matiwasay na dumaan ang mga araw. Kung may mga ingay man, bangayan lang ng magkapatid. Kung minsan pinagsasabihan ni Mang Danilo si Mang Donato dahil sa pagbabantay nito sa kanya. Baka nakakalimutan mong matanda na ako. Tapos na ang aking kabataan, kaya hindi mo ko dapat bantayan. Nangangamba ka na baka may sumugod. Kung meron sana noon pa, ilang buwan na nakalipas magmula nang tinapos mong ugnayan kay Alakdan. Siguradong umiilag din sa'yo si Alakdan dahil alam niya ang lakas mo. Hindi natin sigurado. Pero bakit ka ba nag-iinarte? Binabantayan ka lang naman ah. Alam kong hinuhubad mo minsan ang pangil, kaya wala akong tiwala sa'yo. Pinagtatawanan kasi ako na nakakakita sa kwintas. Bakit daw ako may suot ng ngipin? Magkukulang ba daw ako? Diyos ko por santo. Makasalanan ng tao pero kailanman hindi pumapanig sa kasamaan. Tinawag pa ako magkukulab. Nagpapadala ka naman sa sinasabi nila. Isuot mo yan. Mamaya may biglang umatake, mapano ka? Mamaya na, matutulog pa ako eh. Sa gabal sa liig. Ikaw na muna magbantay sa binilad na mais. Maraming manok dyan na manggugulo. Tahimik na naupo sa ilalim ng puno si Mang Donato. Tinanaw ang nakabilad na mais sa bakuran. Ilang sandali pa may dalawang babaeng bumaybay sa daan. May kalayuan pero saktong namukaan. Nahinto sa pagakbang nang makita siya. Kagad nag-init ang tangan, kaya may ideya kung anong klase ng tao ang mga ito. Nagmamadaling bumalik sa dinaanan nang tumayo siya. Nakakainsulto naman ang mga yon. Kung makatakbo, akala mo nakakita ng demonyo. Sino ba namang hindi matatakot sa mukha mo? Daig pa ang demonyo. Pangit! Pumasok ka sa loob. Ako magbabantay dito. Hindi ako makatulog eh. Nagising siya bandang hating gabi. Wala sa tahanan ang kapatid. Hindi rin mahagilap sa labas. Pinagpalagay na lamang na baka nagtungo sa tindahan para bumili ng kape. Pero nang hindi pa bumabalik makaraan ang ilang oras, napilitan siyang hanapin.
Dadaan muna sa taniman bago makarating sa tindahan. Doon palang narinig ang pagpalahaw ng kung sino. Nang mapagtanto kung saan galing, dali-daling pinuntahan. Nakita si Mang Danilo na sugatan habang ang kalabaw ay nakabulagta na lamang. Wakwak ang katawan. Sa hindi kalayuan napansin ang anino ng aswang. Nanginangat-ngat pa ang natangay na laman. Dinala muna sa ligtas sa lugar ang kapatid bago hinamon ang nilalang. Walang pakundangan sa pagsugod ang aswang. Masyadong agresibo. Paulit-ulit ng kalmot. Parang linta kung makakapit sa likod ni Mang Donato. Swerteng may dalang itak, kung kaya't napatikim ng taga. Hindi to umubra. Humandusay matapos ang sunod-sunod na pagsaksak sa katawan. Upang makasigurado, pinugutan ng ulo. Kagad ding sinunog at saka inilibing ang tirang butot laman. Pagdating ng tahanan, sermon ang inabot ni Mang Danilo. Kung kailan ka tumanda, saka tumigas ang ulo mo. Sabing wag gubarin ang pangil eh. Paano ka napunta sa tanimang kanina? Nakalimutan ko kasi kung naitali bang mabuti yung kalabaw eh. Pagtingin ko yun ang nabungaran. May aswang tapos sinugod ako. Mabuti nga sinugatan lang ako eh. Dahil ang karne ng kalabaw ang binalingan. Ang tagal mo namang dumating. Mabuti na abutan mo pa akong buhay. Aba, kasalanan ko bang napahamak ka? Ikaw nga tong hindi nag-iisip eh. Malay ko bang umalis ka ng ganitong oras? Pasaway na gurang. Akin ang braso mo, gagamutin ko. Sa susunod na ubarin mo pa ang pangil at masangkot ka sa panganib ba? Si San Pedro na ang bahala sa'yo. At dahil madalas dinadali ng aswang, palagi nang suot ni Mang Danilo ang pangil. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang kapayapaan sa buhay ng magkapatid. Hindi na nanggulo ang mga rebelde dahil tatapatan ni Mang Donato ang banta nito. Natakot kung kaya't hindi na bumalik. Kung usapang aswang naman, ang mga nilalang na mismo ang umiwas. Hinding-hindi sila aatrasan ni Mang Donato sa oras na manalakay sila sa tahanan o kahit sa sinong mga tao na bibiktimahin. Labis ang takot ng mga rebelde at aswang dahil sa tangan ni Mang Donato na pangil ng kalabaw. Ang susunod na kwento ay bago pa rin, mga kabayan. Ito ay tungkol sa puting mangbabarang. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mando. Taong 1970. Bukidnon. Napailing na lang si Mando nang makita ang tali sa paa ng pinadalang insekto sa kaaway na mananabong. Kulay itim. Ang ibig sabihin hindi siya nagtagumpay sa binabalak na pambabarang. Kilala niya si Mang Carpe. Nagmula ito sa angkan ng albularyo pero matagal nang humiwalay sa pamilya dahil sa pagre-rebelde. Hindi lubos akalain na kaya nitong takasan ang pambabarang. Gayunpaman, hindi pinanghinaan ng loob si Mando. Nagtungo ito sa silid upang ulitin ang proseso. Kinuha ang garapon na naglalaman ng isang alupihan. Binulungan ng orasyon at saka pinakawalan. Nagmarcha ito patungo sa tahanan ni Mang Carpe. Kung may pangontra ka man, wala pa rin akong balak na tumigil. Babarangin kitang matanda ka. Wika ni Mando, bago'y pagpatuloy ang pagkakarga ng dasal sa iba pang insekto na nakakulong sa mga garapon. Inihanda niya ito para lamang kay Mang Carpe. Nagsimula ang lahat nang mandaya si Mang Carpe sa sabong. Ilang beses silang nagpang-abot at palaging idinadaan sa dayaan ang pagsusugal. Hindi lang sa manok, kundi pati na sa pustahan. Ilang ulit na rin ang komprontasyong naganap
Kaso nga lang palaging pinapabura ng karamihan ang matanda. Walang nagawa si Mando kung kaya't naisip na gumante sa ibang paraan. Nag-intay ng ilang oras. Sa kabutihang palad natanaw ang pinadalang alupihan. Mabilis itong gumapang mula sa lupa patungo sa kanyang kinalalagyan. Pero ganun na lamang ang inis nang muling makita ang itim na tali. Sa ikalawang pagkakataon, hindi siya nagtagumpay. Sa galit niya, lumabas ng tahanan at pinuntahan ang kinalalagyan ni Mang Carpe. Naabutan itong nagsisibak ng kahoy sa bakuran, nakangiti ng nakakaloko sa kanya. Magandang hapon, Mando. Sa dinami-rami ng inaasahan kong bisita, hindi ko naisip na ikaw pa magpapakita. Ano bang sadya mo? Bakit parang may kung anong hinanakit dyan sa kalooban mo? May nagawa ba ako mali? Tanong ni Mang Carpe. Nagbuntong hininga si Mando. Pilit pinapakalma ang sarili. Maraming dumaraan at nakatambay. Ayaw niyang makita ng mga ito ang tunay na pag-uugali. Gusto ko lang po sanang malaman kung sasalang kayo sa sabungan bukas. May panabong akong nais ilaban at maaaring manok mo sanang ipangtapat. Tumatapang ka na, bata. Alam ng lahat dito na isa kong matinik na kalaban pagdating sa sabong at wala ni isang naglakas ng loob na humamon sa akin. Maliban sa iyo, ha? Talaga bang gusto mong makipaglaban? Walang sisihan kung uuwi ka ng talunan. Palagi naman eh. Lalong nag-init ang katawan ni Mando sa galit. Nagtawanan ang mga tambay na nakarinig. Dumagdag pa ang nakakainsultong ngisi ng Mang Carpe. Tinapunan ng huling tingin ng matanda bago siya tumalikod. Hindi lumayo si Mando. Nagtago lamang sa masukal na bahagi ng kakahuyan malapit sa tahanan ni Mang Carpe. Pinagmasdan ng paligid. Sinubukang alamin ang katauhan ng matanda. Sa pagkakalam niya, nagmula sa angkan ng albularyo ang matanda, kaso hindi ito nag-aral ng lihim na karunungan. Wala itong ni katiting na interes sa ganitong gawain kaya gano'n na lamang ang pagtataka kung bakit hindi siya tinatabla ng parang. Idagdag pa ang kumpiyansa nito sa sarili na para bang may tinatagong alas. Lumipas ang ilang oras. Nagpa siya si Mando na umalis. Palubog na ang araw. May bagay pang aasikasuhin. Sa ikatlong pagkakataon sinubukan muli ang pambabarang. Sa puntong ito, ang pinakamakamandag na alupihan ang inhipan ng orasyon. Nagmarcha ito patungo sa tahanan ng biktima. Ipinagpatuloy ang ritual habang unti-unting gumagapang sa katawan ng matanda ang insekto. Sekretong pumasok sa kaloob-looban. Walang ideya si Mang Carpe. Napaaray na lamang nang maramdaman ang sakit sa bahagi ng tiyan. Hindi masyadong nabigyan ng pansin dahil nawala kagad. Nang mabasa ni Mando ang kalagayan ng pinadalang insekto, lubos na ligaya ang naramdaman. Kailangan palang ulit-ulitin bago magtagumpay. Sa puntong ito, tanda, tignan natin kung meron ka pang ipagyayabang. Wika ni Mando. Lumakas ang pagtawa habang tinatapos ang ritual sa isang mahabang dasal. Kinabukasan taas noong naglakbay sa daan si Mando. Nagtaka ang mga tambay sa ipinapakita niyang kasiyahan. Lumapit ang kakilala nito na si Mang Rosco. Parang ang saya mo ngayon, Mando. Anong meron? Laki ng ngiti mo ah. Kung makataas no, parang ikaw yung may-ari ng daan. Wika ni Mang Rosco. Nga pala, bakit parang kulang ang grupo nyo? Nasaan ang mayabang na si Mang Carpe?
Hindi pa namin alam pero ang sabi ng anak niya, may iniinda raw eh. Sumakit yata ang tiyan. Maagang nagtungo sa butika ang panganay niya. Hindi mapigilan ni Mando ang mapatawa. Lalong nadagdagan ang pagtataka ni Mang Rosco dahil dito. Pasensya ka na. Hindi ko lang maiwasan dahil yang kaibigan nyo, kung makastan napakayabang, tapos ngayong merong iniindang karamdaman. Akala ko, kasing tigas ng mukha niya ang kanyang sikmura. Hindi naman pala. O siya muna na ako. Pupunta na ako ng sabungan. Pasipol-sipol na lalampasan ng grupo ni Mang Rosco. Hindi pa rin maalis ang tuwa. Nagsimula ang sabong. Sa pagkakataong ito ay panalo si Mando. Abot langit ang saya dahil buhos-buhos ang swerte. Nilubos habang wala pa si Mang Carpe sa bakod na tanging nandadaya sa kanya. Sa kalagitnaan biglang dumating ang anak na matanda sabay sugod. Tumilapon si Mando. Dama ang pananakit ng ulo nang tumama sa konkretong dingding. Hindi maiwasang mapamura nang mapansin ang pagdurugo. Bumangon siya. Nagpakawala ng sunod-sunod na suntok. Subalit dahil biyasa sa pisikalan ang kalaban, hindi niya mapatamaan. Etong Mando na to, mambabarang. Binarang niya si Tatay Carpe na ngayon ay may iniindang sakit. Huwag mo nang subukang ipagkaila. Huli ka na sa akto eh. Nagpunta kami sa albularyo. Nakaligtaan lang ni Tio Carding na lapatan ng depensa si tatay. Tinrabaho mo naman kagad. Umalingaw-ngaw ang bulong-bulungan. Hindi makapaniwala sa nabunyag na katauhan ni Mando. Kilala ang binata bilang tahimik. Hindi masyadong nakikipag-usap. Isang manunugal pero limitado lamang ang sinasabi. Minsan pa siyang napagkamalang pipi dahil sa ganitong pag-uugali. Dito rin nalaman ang dahilan kung bakit hirap siyang patamaan ng barang ang matanda nung una. Nilalapatan pala ito ng depensa. Kaya pala ang saya mo kanina habang nag-uusap tayo tungkol sa nangyari kay paring Garbe. Hindi ako makapaniwala. Mambabarang ka. Tama nga sila. Delikado ang tahimik na tao. Sandali lang naman. Kung makabintang kayo, parang siguradong sigurado. Bakit? May patunay ba ang albularyo na ako ang mambabarang? Paano ko naging mambabarang? Wala akong alam sa bagay na yan. At isa pa, sa pagsasabong umiikot ang buhay ko, hindi sa walang kwentang bagay katulad niyan. Sinubukan niyang linisin ang pangalan. Hindi na kaya pang manatili sa harapan ng lahat dahil natatakot ito sa pwedeng mangyari sa kanya. Subok at mahusay na albularyo si Tio Carding, kaya hindi siya pwedeng magkamali. Ikaw ang bumarang kay tatay, hayop ka! Muling sumugod si Andres. Walang sino mang umawat sa kaguluhan. Nakatingin ng ibang manunugal. Hinayaang magtuos ang dalawa. Natigil nang dumating ang may-ari ng sabungan. Parehong pinalabas ang dalawa at pansamantalang pinagbawalang makapasok sa lugar. Sa tahanan naglabas ng galit si Mando. Hindi inasahan. Ganon kabilis malalaman ang kanyang ginawa. Wala sa isip ang ganitong pangyayari. Mang Carding, isa pang pesteng matandang to. Magpinsan sila, kaya malamang tumulong. Sige, kayong dalawa ang babarangin ko. Damay-damay na to. Hindi, pati si Andres. Ang siraulong batang yun, binugbog pa ako. Kagad nagsagawa ng ritual si Mando. Wala siyang naramdamang pagbalik ng sumpa kung kaya't sigurado ito na walang ginawang aksyon ang kabilang kampo. Sa puntong ito, hindi lang alupihan ang binulungan,
pati na rin iba pang insekto na nakakulong sa mga garapon. Pinadala niya ang lahat ng mga ito sa balwarte ng albularyo upang mangasik. Hindi lang sa bahay, kundi maging sa katawan nito. Matapos ang mahabang ritual, lumawak ang ngiti ni Mando nang makabalik ang isa sa mga insekto. Kulay pula. Muling nagtagumpay ang binalak. Pulpul na albularyo. Hindi nagawang kontrahin ang pambabarang ko. Magkadugo nga talaga sila. Mga inutil! Pinalipas ni Mando ang mga araw. Dito nagsimula ang kalbaryo ng angkan. Si Mang Carpe ay lumubo ang tiyan. Si Andres na anak, dinapuan ng hindi matukoy na karamdaman. Ang albularyo na si Mang Carding tumigil sa panggagamot para asikasuhin ng sarili basta na lamang naihimatay dulot ng pananakit ng kaloob-looban. Isang araw, binulabog ng albularyo ang binata, harap-harapang kinumpronta. Mando, pakiusap. Itigil mo na ang ginagawa mo. Huwag na nating palalain ang sitwasyon. Ano bang kasalanan namin sa'yo para patawan mo kami ng ganitong parusa? Kung magkagalit kayo ni Carpe, pagpasensyahan mo na lang. Alam mo naman ang matandang yon, maraming nalalamang kabulastugan. Wika ni Mang Carding. Nanghihina na ito habang hawak-hawak ang tiyan. Sandali lang, Manong. Hindi ba isak ang albularyo? Paanong nangyaring hindi mo nagawang kontrahin ang barang? Nung sinuri mo ang kalagayan ni Mang Carpe, anong nangyari? Bakit hindi mo ginawa ang nararapat? Masyadong malakas ang puwersa mo. Sinubukan kong tawagin ka sa pamamagitan ng espiritual na pamamaraan pero hindi gumana. Aminado kung malakas ka. Hindi ko kayang Wika ni Mang Carding. Sumuka ito ng dugo. Hindi napigilan ng binata ang tumawa sa paghihirap nito. Ganyan nga. Pasensya na rin kung masyadong malakas ang puwersa. Pero wala na akong magagawa. Hindi ko galing bawiin ang ipinataw kong sumpa. Pagdusahan niyo hanggang kamatayan. Pinagsarahan ng pintuan ng matanda. Nagtungo sa silid kung nasaan naroon ang mga insekto. Humalakhak habang kinakausap ang mga ito. Hindi mapigilan ang nararamdamang saya. Tama sila. Tahimik lang akong tao, pero malupit kapag gumanti. Kung hindi ako dinaya sa sugalan, Mang Carpe, maayos sana ang karamdaman mo ngayon. Kaso masyado kang mayabang. Dahil sa kagagawan mo may ibang nadamay. Hindi ko na rin yun kasalanan. Sa muling pagdaan ng mga araw, lumala ng lumala ang kalagayan ng mga ito. Nakaratay na lamang sa banig. Hirap. Nagihingalo. Paminsan pa itong pinunta ni Mando sa tahanan para busitin. Pasimpleng binasa ng dasal sa harapan. Abot langit ang takot ng mga ito sa ginawa niya. Nahinto nang magsalita si Mang Carpe. Pakiusap, itigil mo na to. Kung ano man ang nagawa ko sa'yo, patawarin mo ko. Hindi ko na uulitin. Hindi na kita dadayain sa sugal. Talagang hindi na mauulit dahil mamamatay ka. Naghihirap ka na dyan sa papag mo. Baka mamaya hindi ka na huminga. Iho, gagawin namin lahat ng gusto mo. Tanggalin mo lang ang sumpa. Ipinapangako namin kailanman hindi ka nagagampalain. Pakiusap, itigil mo na ang pagpapahirap sa amin. Sandaling napaisip si Mando. Pero kahit anong pangungumbinse sa sarili na itigil ang pagpapahirap sa mga ito, matimbang pa rin ang pagpataw ng parusa.
May ugali siyang dadalhin hanggang kamatayan ng biktima. Walang atrasan kapag nasimulan. Humanda ka talaga, Mando. Sa oras na malaman ng mga kaanak namin ang ginawa mo, mauuna kang mamatay kaysa sa amin. Pumantig ang tenga ni Mando nang marinig ang sinabi ni Andres. Walang pasabing nilapitan at sinikmuraan. Binugbog ng binugbog hanggang sa mawala ng malay. Kayo na nga tong umapi sa'kin. Kayo pa ang may ganang magsalita ng ganyan. Tandaan nyo, lalo ka na, Mang Karpe. Nagsimula ang lahat ng ito sa'yo, kaya walang ibang sisisihin kung hindi ikaw lang. Pagdusahan nyo ito hanggang kamatayan. Iniwan sila ni Mando. Isinara ng mabuti ang pintuan upang walang kahit na sinong makapasok. Sinigurado niya rin na walang makakakita sa kanya nang sa gayoy walang maginala. Kaso nga lang dahil sa sinabi ni Andres sa sabungan, nag-iba ang pakikitungo ng mga tao sa kanya. Umiiwas ng tingin. Ayaw siyang makasalubong sa daan. Maging sa sabungan dumidistansya sa kanya. Minsan pa'y hinahayaan siyang manalo para makaiwas sa pambabarang. Sinamantala ng binata ang sitwasyon. Subalit isang araw, naalerto si Mando nang makitang may bumisita sa tahanan ni Mang Karpe. Sa pagkakalam niya, kaanak ito na nagmula sa karatig probinsya, isa ding albularyo. Nagmamadaling bumalik ng tahanan ng binata. Sa puntong ito nagsagawa ng ritual upang tuluyan ang mga biktima. Subalit laking gulat nang hindi tumalab ang anumang orasyon. Inulit ng inulit pero walang pagbabago. Kinutuban siya. Naisip na baka nakontra ang barang. Balisang pabalik-balik sa kwarto kung saan nakalatag ang mga kagamitan. Natigilan ng marinig ang boses mula sa labas. Nasa bakuran ang kaanak ni Mang Karpe. Wala itong kasama. Panay ang pagtawag sa kanya. Alam kong nandyan ka sa loob, binata. Lumabas ka rito. Harapan ako makikipag-usap. Hindi ako nandito para sindakin ka kaya huwag ka matakot. Harapin mo ko nang masimulan ng bagay na dapat ayusin. Wika ni Mang Dantoy. Napalunok ng laway si Mando. Kung hindi siya nagkamali ng pagkilala sa tao, isa ito sa pinakamahusay na albularyo sa pinanggalingang probinsya. Minsan niya nang narinig ang pangalan nito, pero hindi akalaing kaanak pala ni Mang Karpe. Sa puntong yun, napailing na lamang ang binata. Nagkamali ba ako ng binangga? Kaya siguro kampante si Mang Karpe dahil may kaanak na mahusay na albularyo. Pero hindi dapat ako magpatalo sa mga ito. Sila ang unang ng api. Gumanti lang ako. Tanda! Bahala ka sa buhay mo. Mabulok ka sa labas! Ilang sandali pa naramdaman niya ang puwersa ni Mang Dantoy. Nagbibitaw na ito ng orasyon. Dali-dali niya itong kinontra. Sa puntong ito gumana muli ang kanyang depensa. Napangiti siya nang makitang nahirapan ng matanda. Napahawak ito sa dibdib. Napaubo na may kasamang maliit na insekto. Kapag hindi ka pa umalis, hindi lang yan ang aabutin mo. Matutulad ka sa mga kamag-anak mo. Nandito ako upang ayusin ang alitan nyo ni Karpe. Pero masyado kang matigas. Hindi alam ni Mando kung nagbabanta ba ang kausap. Gayunpaman, naaaliw ito sa pagbibigay ng karamdaman. Nang mga sumunod na araw, naging kampante ang binata dahil walang balita mula sa kampo ni Mang Karpe. Nalaman na lang nila, dinala sa probinsya ang mga ito upang doon magpagaling sa dinaramdam. Naging bantay sarado din sa posibleng pagbalik ng barang pero walang senyales hanggang sa lumipas ang panahon.
Nagpatuloy sa buhay si Mando. Nasa sabungan lamang ang pagmumuka. Dahil takot ang mga tao, siya ang palaging nananalo sa pustahan. Sa sobrang pagkalulong sa sugal, hindi na malayan ang unti-unting pag-epekto ng pagbabalik ng sumpa. Habang nagpapahinga sa bakuran, napansin na lamang ni Mando na parang may gumagapang sa loob ng tiyan. Binaliwala ng una sa pag-aakalang dulot lamang ng hindi pagkatunaw ng kinaing karne. Pero habang tumatagal, tumitindi ang sakit. Parang may gumagapang na ahas sa loob ng katawan. Mabilis nakapag-isip at dahil na rin sa takot, nagmamadaling nagsagawa ng ritual upang pigilan ang paglala ng kalagayan. Ilang sandali pa, napag-alamang binalik sa kanya ang ginawang pambabarang kay Mang Carpe at sa dalawa pang biktima. Mabuti na lang natanggal niya dahil sa kakayan. Kamunti ka na ako dun . Akala ko wala nang gagawin ng mga yon. Nagpapalipas lang pala ng panahon. Total, kayo ang nagsimula. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya nyo. Nagbuntong hininga si Mando. Pagkuway dinasalan ang mga insekto na nakakulong sa garapon. Lahat ng mga ito ay inutusang wasakin ang katawan ng mga biktima. Sinimulan niya kay Mang Carpe na unti-unti na sanang gumagaling dahil sa gamot ay binigay ni Mang Dantoy. Ngayon muling namilipit sa pananakit ng kalamnan. Naglalabas na ng dugo, maging ang mga uod. Upang hindi makontra ang ritual, ginawan din ng orasyon ang albularyong si Mang Karding at Mang Dantoy. Hindi to nakaramdam ng anumang pananakit ng katawan, pero walang humpay sa pagdurugo ang ilong. Unti-unting lumalabas ang alopian sa bibig na nag-iwan ng malubang pinsala sa loob. Hindi nagtagal nawalan ito ng malay. Sa pagkakataong ito, tinapos ni Mando ang ritual at hinayaang magdusa muli ang angkan ni Mang Carpe. Bibitinin ko muna ang paghihirap nyo para meron pa akong paglaruan sa mga susunod. Huwag kayong mag-alala. Wala akong balak na pairapan kayo sa mahabang panahon. Tatapusin ko rin kayo kapag nagsawa na ako. Sa kabilang banda, hindi magkamayaw ang asawa ni Mang Karding. Nakakarating lamang mula sa ibang bayan. Awang-awa ito sa kalagayan ng matanda, maging kay Mang Carpe. Sa anak nitong si Andres, pati na rin kay Mang Dantoy. Mulat ang mga mata. Kitang-kita ang labis na paghihirap sa pinsalang tinamo mula sa barang. Nang makapagpasya, nagtungo na sa tahanan ng kaanak upang humingi ng saklolo. Nakarating si Aling Flora sa tahanan ng isa ring albularyo. Walang pagdadalawang isip na pinaliwanag ang kalagayan ng asawa. Kaagad naman siyang inasikaso. Pinagtuunan ng pansin ang sitwasyon. Pagkatapos ay nagsagawa ng ritual. Natukoy ang dahilan. Kasabay nito ang pagtawag ng espiritual na kamalayan ng mambabarang. Sa kalagitnaan ng pustahan, nakaramdam ng kakaiba si Mando. Parang lalabas ang espiritu sa katawang lupa. Nang hindi na makayanan, nagmamadaling umuwi para malaman ang nangyayari. Pero pagpasok ng bahay, kaagad natumba nang biglang mawala ng lakas. Naparalisa, kahit ang mga mata ay hindi magawang igalaw. Ang kasunod na nangyari ay ang pagkarinig ng boses. Kaagad nagbago ang reaksyon ni Mando. Alam niyang nahuli siya ng albularyo. Alam kong naririnig mo ko. Ngayon pa lang magsalita ka na para hindi na humaba at lumala ang parusang ibibigay ko. Sino ka? Anong pangalan mo? At bakit mo binarang ang taong to? Itinikom ni Mando ang bibig. Walang balak na sumagot. Hindi tumigil ang albularyo.
Naramdaman na lang ng binata ang matutulis na bagay na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang paa. Hindi lang yun. Maging ang tiyan ay meron ng nararamdaman. Nag-ipon ng lakas si Mandro at kinontra ang ritual ng albularyo. Matapos ang sunod-sunod na pag-usal ng dasal, walang kahirap-hirap na nakawala. Nagulat naman ang albularyo dahil ngayon palang nakasagupa ng mambabarang na nagawang makatakas sa ganitong pamamaraan. Sa puntong ito, inuna muna ni Mando ang pagtanggal ng sumpa sa katawan. Hindi lingid sa kanyang kaalaman ang mga posibilidad, kaya naman nanatiling alerto. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sinimulan ang huling yugto ng pambabarang. Inisa-isa ang mga biktima. Inuna si Mang Carpe. Kagad binawian ng buhay. Ilang sandali pa ang lumipas. Sumunod na ang anak na si Andres. Sa ganong pamamaraan din binawian ng buhay. Magiliw na sinundo ni Mando ang mga insektong kinargahan ng sumpa. Maingat na binalik sa garapon. Tinanggal din ang taling nagkulay pula. Walang mapaglagyan ng kanyang tuwa. Humalakhak ng humalakhak. Sa tingin niyo siguro, ako ang tipo ng mambabarang na madaling mapuksa. Mataas na antas ang aking karunungan. Walang sino mang albularyo ang makakatalo sa akin. Ang sumunod na tinabaho ay ang albularyong si Mang Karding. Isanabay na rin si Mang Dantoy. Hindi na pinatagal ni Mando. Nilapatan ng orasyon na siyang tumapos sa buhay ng mga ito. Makalipas ang oras, muling naramdaman ng puwersa na merong tumatawag sa espiritual na lakas. Kaso nga lang hindi na nagtagumpay ang albularyo. Sige lang, gumanti lang kayo. Kahit ubusin pa ang lahat ng albularyo sa bansa, hindi niyo ko mapipigilan. Wika ni Mando habang kinukuha ang nakahilerang garapon. Kinargahan ng insekto at saka pinalipad patungo sa kinaroroonan ng albularyo. Dumiretso ito sa pagpasok sa katawan. Walang sinayang na pagkakataon. Pagbalik ng alagang insekto kay Mando, laking tuwa nito nang makitang kulay pula ang tali. Ibinalik sa garapon, kinondisyon para sa susunod na paggagamitan. Ilang sandali pa, nabulabog si Mando ng malalakas na katok. Pagbukas ng pintuan, bumungad ang dalawang tao. Kilala niya ang isa, ang Chuy na matagal nang hindi nakikita. Nang dumako ang tingin sa kasama nito, ganun na lamang ang paglunok. Ito ang asawa ng yumaong si Mang Karding. Tiyo Bokyo, ano pong ginagawa niyo rito? May sadya po ba kayo ng 10 oras ng gabi? Ay nako, hindi ka talaga nagbago. Hindi mo lang ba kami iimbitahan sa loob? Dito ba talaga tayo mag-uusap? Pinapasok ng binata ang dalawa. Naging matipid ang pagsasalita. Bantay sarado sa kilos ng bisita. Wala pang ideya kung ano ang sadya ng mga ito. Nakituloy ang dalawa at nagpalipas ng gabi. Kinabukasan naunang umalis ang ginang. Nagpaiwan ng tsuhin na siyang ikinatakot ni Mando. Iyo, magtapat ka sa akin ha. Ginagamit mo ba ang pamamaraan ng yumao mong ama? Napahugot ng hininga si Mando. Walang nagawa kung hindi magsabi ng katotohanan. Dahil malalaman nito kung nagsisinungaling siya o hindi. Ano naman kung gagayahin ko, Tiyo? Ikaw na rin mismo ang nagsabi noon na walang masama kung susunod ako sa yapak ni tatay. Basta walang maaagrabyado na inosenteng tao. Sigurado ka bang walang naaagrabyado sa ginagawa mo? Hindi lang isang tawang pinatay mo, Mando, kundi 5. 4 sa angkan ni Mang Carpe at yung pang-5, yung hiningaan nila ng tulong. Sinubukan kong ipasa sa kakilala ko, pero yun ang naabutan ko, pinatay mo siya.
Binigyan kita ng pagkakataon nung una. Tinawag sa pamamagitan ng ritual. Pero sa halip na tanggalin mo ang sumpa, pinatay mo pa. Kaya pala pamilyar ang boses ng nakausap ko. Kayo pala ang taong yun. Pasensya na, Tiyo. Wala sa bokabularyo ko ang bumuhay ng biktima. Kapag nasimulan ko, kamatayan ang magiging katapusan. Wala ka talagang pinagkaiba sa yumaamong ama. Parehong-pareho kayo ng pag-uugali, Mando. Nakapagbitaw ako ng salita sa kanila, kaya wala na akong pagpipilian kung hindi kalabanin ka. Pasensyahan tayo. Sana maging handa ka sa kung ano man ang gagawin ko sa'yo. Tila nabingi si Mando sa narinig mula sa chewin. Hindi akalain na magiging ganito ang takbo ng pangyayari. Aminado siya. Padalos-dalos ang kilos pero gayunpaman, pinanindigan ng lahat ng ginawa. Walang problema. Magsubukan tayo. Napabuntong hininga si Mang Bokyo. Hindi na unawaan ng binata ang gusto niyang iparating. Subalit naisip na mas mainam ang ganito upang maturuan ang leksyon. Pagsapit ng gabi, bantay sarado ni Mando ang kanyang tahanan. Wala siyang ideya kung anong atake ang gagamitin ng Shuhin, kaya naman minabuting maging alerto. Ilang sandali pa napansin niyang bumigat ang ihip ng hangin. Hindi nagtagal. Narinig niya ang pagbagsak ng mga lalagyan ng insekto. Pagkarating sa lugar wala ng buhay ang mga alaga. Lumitaw mula sa likuran ng Shuhin na nagkakarga ng dasal. Unti-unting nararamdaman ni Mando ang panghihina, kasabay ang pandidilim ng paningin. Sinubukan pa niyang kunin ang isa sa mga alaga, kaso nga lang hindi na tumalab. Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi tayo abot sa ganito, Mando. Wala akong balak na saktan ka. Ang sa akin lang matuto kang lumugar. Kontrolin ang kakayahan. Hindi dahil kagalit mo ang isang tao, gagantihan sa paraang magre-resulta ng kamatayan. Talagang naligaw ka na ng landas. Panahon na siguro para sumama ka sa akin. Para mabigyan kita ng gabay at matutunan ang tama. Pansamantalang tinanggal ng bisa ni Mang Bokyo ang kakayahan ni Mando sa pambabarang. Dinala ang binata sa kanilang lugar at doon ginabayan. Sa kagustuhan naman itong maibalik, niyakap ang turo ng Shuhin. Hindi nagtagal, natutunan ang mga bagay-bagay, lalo na ang tamang paggamit ng kakayahan sa pambabarang. Kung dati, basta na lamang pinapatawan ng sumpa ang mga nakakaalitan, ngayon ay mas nagkaroon ng malalim na dahilan. Ginamit niya ang pambabarang sa panggagamot, hindi sa pagbibigay ng sumpa sa isang tao. Dahil sa gabay ni Mang Bokyo, naging mabuting tao si Mando. Tinalikuran ng pagsusugal. Ibinuhos ang buong buhay na pag-aralan ang lihim na karunungan at kung paanong gagamitin ang mga kakayahan para sa iba. Sa paglipas ng panahon, binansagan si Mando sa kanilang lugar bilang puti na mambabarang. Kaluban de Pampaamo. Para sa mga nasa toxic environment dyan, yung lagi napapag-initan, laging galit yung mga tao na nasa paligid mo, subukan mo tong Kaluban de Pampaamo. Ayan. Meron itong mga sangkap sa loob, mga kabayan. Itong kaluban, gawa ito ng mga katutubo sa Negros. Yung mga pangkalikasang sangkap, naroon sa loob. Again, pampaamo to, mga kabayan. Kapag ikaw kasi yung tipo ng tao na parang lagi ka napapag-initan, meron kang certain energy na dala kung bakit ka laging nakikita at lagi napapag-initan. Ang trabaho ng kaluban, tanggalin yung negative energy na yun. Bagay din to sa mga taong laging merong kausap or nasa sales para madali kayo makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo. Paano siya gagamitin? Simple lang. Meron ka ng lalagyan, andyan yung mga sangkap sa loob. Meron ka pang gabay pulang telepouch mula sa Likha Merchandise. Lalagay mo lang yan dyan, lagay mo sa bulsa mo, lagay mo sa bag mo, mag-work na yun.
Kung interesado ka dito kabayan, i-visit mo lang yung shop ng Lika Merchandise or i-click mo yung yellow basket na nasa baba.